Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 13 nagbebenta ng kambing na pinaslang sa Maguindanao na ihatid na sa kanilang mga pamilya sa Batangas. Utos ni PNP Chief Nicolas Torre III sa kapulisan, paramihan ang maaarestong drug dealers. Security and Defense Dialogue bubuuin ng Pilipinas at European Union. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Naihatid na sa Calatagan, Batangas ang mga labi ng 3 nagbebenta ng kambing na natagpo ang nakalibing sa Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur matapos iulat na nawala 3 linggo na ang nakalilipas. Sakay ng C-130 flight ng Philippine Air Force, emosyonal na sinalubong ng mga kaanak at malalapit sa buhay ang mga labi ni John Luis Olarte, Jerry Olarte at Ronald Alumno sa paglapag nito sa Villamor Air Base sa Pasay City kahapon. Huling natagpo ang buhay ang mga biktima noong May 11 sa loob ng puting van na nagde-deliver ng hybrid goats sa barangay Linangatan sa bayan ng Mamasapano. Mula noon na hindi na muling nakausap pa ang 3 at noon lamang May 31 ng isang residente ng barangay Nabundas ang nagsuplong sa pulisya tungkol sa masangsang na amoy sa isang plantasyon ng rubber. Tumulong ang mga pulis sa paghukay sa lupa kung saan tumambad ang 3 katawang nakatali at may mga tama ng bala. Base sa investigasyon, huling nakita ang mga biktimang may kausap na mga lokal na kalaunay pinagnakawan sila at dinala sa isang lugar sa barangay Nabundas. Iniutos na ng Police Regional Office ng BARM ang malalimang investigasyon habang nananawagan ng hustisya ang mga naulilang pamilya ng 3 goat dealers. Nagbaba ng utos si bagong Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III sa mga pulis na paramihan ng maaarestong suspect na sangkot sa illegal na droga. Sa isang press conference, sinabi ni Torre na kasama sa performance metrics ng police officer ang dami ng bilang ng maaarestong drug suspects nang naaayon pa rin sa batas. Nang tanungin sa posibleng pag-abuso ng mga pulis dahil sa kautosang ito, binigyang diin ni Torre na buhay dapat na maaresto ang mga suspect. Ngunit kung may reklamo ng pang-aabuso, tiniyak nito na may internal discipline mechanism ang PNP para rito. Kamakailan nang nagbaba ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga alagad ng batas na habulin ng small-scale drug dealers habang inoobserba ang due process sa anti-drug operations. Nagkasundo ang Pilipinas at European Union na palalimin ang kooperasyon sa mga usaping pangseguridad sa regional at pandaigdigang level. Sa press conference matapos ang bilateral meeting na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at High Representative for Foreign Affairs and Security Policy at Vice President ng European Commission o HRVP Kaja Kallas, inanunsyo nila ang paglikha ng bagong EU-Philippines Security and Defense Dialogue para sa pagsulong ng kapayapaan, katatagan at pag-unlad sa Pilipinas at EU. Inaasahan din na maisa sa pinal ang negosasyon para sa Philippine-EU Free Trade Agreement para mapalalim pa ang ugnayang pang-ekonomiya. Kasunod nito ay bumisita sa Malacanang si Kallas at nakipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpasalamat ang Pangulo sa walang sawang suporta ng EU sa bansa. Ikinalugod din ito ang bagong defense dialogue na nagpapakita ng kahalagahan ng pagtugon sa geopolitical challenges ng may pagpapairal sa rules-based international order. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.